Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay December 9, 2025, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo chapter 18, verse 12 hanggang 14. Papuri sa iyo, Panginoon. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong nabasa ngayon ay tungkol sa isang tupa na nawawala. Out of 100, isa yung nawala. At ang nangyari ay iniwanan ito ng yung 99 sheep ay iniwanan ng pastol o kaya shepherd. Bakit naman kaya nawala itong tupa? Kadalasan ang tupa ay nanginginain lang yan, pagkatapos ay kung saan-saan pumupunta. At kung meron mang bakod dyan, siguro ay nakakita siya ng butas kung saan makakawala siya. At malamang itong isang tupa na ito ay nakalusot doon kung meron mang butas ang kinalalagyan nilang kulungan o kaya bakod. Ang isang paliwanag nila dito, yung parang pang malawakan na kahulugan nitong kwento na to ay tungkol sa itong 100 na ito at yung 99 na natitira. Ang 99 ay parang iyon yung mga anghel na nasa langit. Tapos na banggit dito na bumaba sa kaburulan ang pastol. So parang ganun din ang ating Diyos ay bumaba mula sa langit at iniwan niya yung mga anghel sa langit para tayong mga mankind o mga taong nilikha niya na nawawala o kaya nagkakasala ay iligtas at para hanapin or ibalik tayo papunta sa langit. At ganun nga ang nangyari dahil ibinigay niya ang kanyang sarili ng ating Panginoong Hesukristo para sa katubusan ng lahat ng sangkatauhan, para tayo ay muling buhayin at umakyat sa langit at makapiling din natin ang mga anghel na nandoon. Ang isa namang kahulugan dito sa ating kwento na ito, meron kasing parang tatlong kwento itong pagkakawala doon sa ibang gospel, sa gospel ni Luke. Ito yung nawawalang tupa, isa ito. Tapos yung isa naman ay yung nawawalang coin ng isang babae. At yung pangatlo is yung prodigal son o yung alibughang anak. So yung iba't ibang klase ng
ang ibig sabihin nun kung bakit nawala. Ito dito ay ang tupa ay nawala dahil sa masasabi nating sa yung parang harsh words na dahil sa pagiging estupido o kaya yung katangahan ba sa buhay at kumbaga nawala na lang siya sa tamang landas na napariwara siya ng hindi niya nalalaman. Ito yung pwedeng kahulugan itong kwento na nandito. At kung iisipin natin na ang isang pastol, iiwan niya yung 99 na ships para lang hanapin yung isang nawawala. Parang hindi siya practical dahil pag iniwan niya yun, baka mawala din yung 99. At kung iisipin natin sa pag-iisip ng tao ay hindi practical. Pero sa isip ng Diyos at sa plano ng Diyos ay ito ay kahit imposible ay ginagawa ng Panginoon. Kasi kahit isa man yan ay ayaw niyang mawala. Kaya ang nakalagay dito sa panghuli, gayon din naman hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kaya napaka-importante ng bawat isa sa atin. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi niya tayo hahayaan o kaya hindi niya tayo pababayaan. Talagang kumikilos ang ating Diyos para tayo ay bumalik sa Kanya o kaya itama ang ating landas. At ang kalooban ng Diyos ay sinabi din niya na ang sabi niya ay we should love one another as I have loved you. So ganun din ang gusto ng Panginoon ay mahalin natin ang kapwa natin katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung ang Diyos ay hinahanap tayo kapag nagkakamali o kaya nawawala tayo sa tamang landas, ganon din naman itulungan din natin ang ating kapwa na itama ang kanilang maling ginagawa o tulungan silang maibalik sa tamang landas dahil yun ang kalooban ng ating Panginoon. At lahat naman ay ang kalooban ng Panginoon ay para sa ating kabutihan. At sabi nga, ang kasalanan ng tao ay hindi yung pinaka-worst na magagawa ng isang tao. Hindi yun yung pinaka-worst yung magkasala. Ang pinaka-worst na magagawa ng isang tao ay yung denial ng kasalanan. Yung hindi niya tinatanggap na mayroon siyang pagkakasala o siya ay nagkakasala. Yun yung pinaka-worst. Katulad halimbawa ng bulag. Kung ang bulag ay hindi niya ina-acknowledge o sa sarili niya na mayroong na bulag siya, hindi siya makakakita. Ganon din naman yung bingi. Kapag hindi niya inaamin sa sarili niya na bingi siya, hindi siya makakarinig. Kaya ganon din naman kapag tayo ay nagkakasala at tayo ay dinideny natin sa ating sarili na mayroong kasalanan or hindi ito kasalanan. Yun ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. At dahil doon, kahit anumang gawin ng Panginoon sa atin para ibalik tayo sa tamang landas. At dahil hindi tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakasala, mahihirapan tayong mapunta doon sa langit
kung saan ang ating Panginoong Diyos. Kalooban ng Diyos na mapaayos ang ating buhay, pero kung hindi natin ito tinatanggap, walang magagawa ang Panginoon dahil pinagkalooban tayo ng sariling will or kalooban. We have our own free will. Ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na hindi niya tayo ginawang parang robot. Kumbaga, binigyan niya tayo ng sariling freedom para piliin ang mabuti. Yun lamang po mga kapatid, nawa ay mayroon kayong napulot sa mga ibinahagi ko. Magkita-kita tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.